sa atin sa pamamagitan ng mga awitin. Kaya napakahalaga ho ng tinatawag natin praise and worship. So, mahalaga ho yan, hindi lamang hinihanda ng ministry ng praise and worship yung mga puso natin para sa pagtanggap ng Word of God. No. Bilang pagbigay galang, bilang pag-honor sa ating Diyos. Amen? Amen? Sino sa atin ang gusto mag-praise and worship? Hello? Sino sa atin ang darating ng maaga at tayo ay nag-praise and worship sa Panginoon? Amen? Bakit 10 lang nag-amen? An honor. Ito ang hinahanap ng Diyos. Number 1. Sige God is looking for a heart who will honor Him. Ang unang-unang hinahanap ng Diyos yung puso. Ay, hinahanap niya yung puso na mag-honor sa Kanya. Remember, ano ang tinitingnan ng Diyos sa atin? Heart. Yung bang ating appearance? Yung bang ating pagiging ang itsura natin? No! Sabi ng Bible, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panglabas. Mga kapatid, ang mahalaga sa Diyos, alam niyo kung ano? Yung puso ng tao. Yan ang hinahanap ng Diyos. Hello? Hello? Sino sa atin ang dala natin yung mga puso natin? Siyempre naman, pastor. Kasi kung wala kaming puso rito. No, I mean, merong mga pumapasok ng church, nandoon nga sila, pero yung puso, yung isip nila ay wala doon. Hello? Nakaupo nga, kaharap nila yung pastor, pero yung puso, yung isip nila, wala roon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, narito ka. Diba? So, pagpasok natin, pag-upo natin, be sure na dala natin yung puso natin. Alam niyo, ibig ko sabihin ng kapatid, dahil ang tinitingnan ng Diyos ay yung puso ng tao. God is looking for a heart who will honor Him. Tingnan natin, ang sabi ng Matthew chapter 15, Matthew 15, verse 7, 9. Ang kausap ni Jesus dito, yung mga Pharisees at saka yung mga scribes. Sino itong mga Pharisees and scribes na ito? Ito yung mga sumusunod kay Jesus, pero naghahanap sila ng butas para ma-accuse si Jesus. Alam niyo mo, merong 3 tagasunod ni Kristo. Una, yung tinatawag na disciples, the believers, the 12 disciples, and those who believe, lahat ng mga naniniwala na siya ang Kristo. Yun yung unang klase na sumusunod sa Kanya. Pangalawa, yung tinatawag na multitudes or the crowds. Sumusunod sila dahil meron silang nakukuha kay Jesus na nakakita sila ng miracles, signs, and wonders. Kaya sila sumusunod kay Jesus. At yung pangatlong sumusunod, ito yung mga scribes and Pharisees. Na sumusunod sila para makahanap ng mai-accuse kay Jesus. Hello? Okay? Kaya, kaharap ni Jesus itong mga taong ito, the Pharisees and the scribes. Ang sabi ni Jesus, hypocrites. Well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. So anong hinahanap ng Lord? Nasaan yung puso? Yung ang bibig, yung salita ay naroon, they honor me by their lips, but their heart is far from me. Okay, nakuha natin kung ano ibig sabihin na nandito nga, pero wala ka ron. So nandun nga sila, pero yung heart nila wala roon. They worship God in vain. Hindi nila maunawaan kung anong ginagawa nila. Bakit? Kasi wala yung heart. Bakit? Kasi ang mahalaga sa Panginoon, yung puso. Amen? Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso. Kapag tama
tama yung salita. Ngayon kahit tama yung salita, kung mali yung puso, baliwala. Hello? Kaya hindi po nagiging acceptable sa Lord yung kanilang offerings, yung kanilang ginagawa. Bakit? Sabi ng Lord yan, and they honor me with their lips. Wow, ganda. With their lips, but their heart is far from me. See, mga kapatid, ang nire-require ng Lord sa atin dito, yung tinatawag nating yung klaseng worship, pure worship. Yung purong pagsamba na nandoon ng puso at merong salita. Tama yung salita. Minsan pinasasalamatan natin yung mga ginawa ng tao sa atin. Binibigyan ng honor yung tao dahil sa kanyang mga ginawa. Hello? Hindi ba? Nangyayari po yan. Pinararangalan ng tao yung kapwa niya tao dahil sa ginawa. Sabi ng Bible, ang Diyos ay masigit sa tao. Sino sa atin dito ang merong ginawa ang Diyos sa inyong buhay? Amen. Kung ang tao may ginagawa at pinararangalan, how much more ang Diyos na maraming ginawa sa atin at ang kanyang desire sa atin ay pawang mabuti, so dapat lang parangalan natin siya. Hello? Hello? Mga kapatid. Amen? So God, demands honor. God is looking for a heart who will honor Him. Meron tatlong areas where we can honor God. Meron tatlong lugar na kung saan ay i-honor natin, may honor natin ang Diyos. Number 1, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Number 1, 3 areas where we can honor God. Yan. Okay, number 1, honor God in your body and in your spirit. Itong katawan na ito ay dinubos ng dugo ni Kristo. Ang katawan na ito ay pinapahalagahan ng Diyos. Hello? So dapat din natin pahalagahan yung katawan natin. Hello? Unang-una, of course, dapat natin pangalawa lang ang katawan. Una ang Espiritu. Bakit? Kasi doon nakikipag-communicate ng Diyos. We put, tawag dito, binibigyan natin ng halaga. Binavalue natin ang Spirit. Because our Spirit is communication center ng Diyos sa atin. Doon nakikipag-communicate ng Diyos sa ating Spirit. At yung katawan ay vehicle. So kung paano natin pinahahalagaan ang ating mga spirito, dapat din natin pahalagaan yung ating mga katawan. Hello? Bakit mahalaga din ang katawan? Paano natin magagawa yung pinagagawa ng Diyos kung yung katawan ay may problema? Hello? Sabihin mo sa katabi mo, pahalagahan mo, unang-una, sabihin mo, pahalagahan mo yung espiritu, sunod ang iyong katawan. Amen? Dapat natin mahalaga. Sabi ng Bible, honor God. Sabi ng number 1, first area, honor God in your body and in your spirit. 1 Corinthians 6, verse 19 and 20. Ano sabi dyan? 19, verse 19. And don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God. Sabi ng NIV, kung nababasa ninyo, kulay dilaw, violet, yellow, pula, ayan, okay, sir. For you are bought at a price, therefore glorify God or honor God. Ang sabi ng NIV, honor God with your body. I-honor natin ang Diyos sa pamamagitan ng katawan na ito. Hello? Huwag nating sisirain yung katawan. Hello? Hello? Amen?